Good day, sir. I'm Jason V. Indoso, taking a course of Bachelor of Science in Office Administration. And this is for OSIC subject o a Professional Elective 5 Introduction to Project Management. My topic is all about social benefits analysis. The term social cost refers to all those harmful consequences and damage which the community on the whole sustains as result of productive process and for which private entrepreneur are not held responsible. Ano nga ba ang social cost? Ito ang hindi inaasahang epekto o gasto na dulot ng isang aktibidad o proyekto sa lipunan. Halimbawa nito ng social cost ay maaring ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa isang bagay o pangyayaring nakaapekto sa ekonomiya. Yan yung tinawag nating harmful consequence and damage of the economy. The social cost benefit analysis is a tool for evaluating the value of money, particularly of public investment, in many economies. It aids in making decisions with respect to the various aspects and the design programs of closely related project. Dapat marunong kang mag-evaluate ng pera para sa investment na gagawin mo sa iba't ibang ekonomiya at kailangan mong mag-analyze kung socialized ba or lahat ba ng tao makabenepisyo sa gagawin mong proyekto. Halimbawa, ng lahat ng tao ay makabenepisyo ay public market na andon lahat ng pangailangan ng ating mamamayan. And also, the social cost and benefit analysis is a method to support the decision making of the national, provincial, and municipal government. Market imperfect are characterized high barriers to entry and exit different product and services and a small number of buyers and sellers. Matatawag nating market imperfect kung ang pangangailangan ng ating customer ay hindi natin matugunan at ito ay maaring kakulangan sa budget or hindi maganda ang services na ipinakita ng ating mga seller. Ang pangalawa ay externalities na pwedeng lahat ng tao ay makabenepisyo at nakapokus or nakatuon din ito sa social cost benefit analysis. Halimbawa lamang nito ay yung paggawa ng kalsada na pwede na ang lahat ng tao ay makabenepisyo at mapabilis ang transportasyon ng kanilang mga negosyo. There are the example of harmful external effect. So, the locations of an airport in certain area may raise noise level considerably in the neighborhood. So, ito yung tinatawag nating harmful external. At bakit? Dahil pag yung bahay mo ay nasa tabi ng airport or sa gilid lang ng airport ay maaring maapektuhan or hindi ka makapag-focus ng maayos, lalong-lalo na pag mayroon kang ginagawa or natutulog. Ang maaring maapektuhan dito ay yung mga taong naninirahan sa tabi ng airport. Lalong-lalo na pag may trabaho ka tapos gusto mong matulog at saka yung boarding house mo o yung bahay mo dyan lang sa tabi ng airport, maaring maapektuhan ay yung pagtulog dahil sa ingay nito. So, ito ay tinatawag nating harmful external effect na maaring maka-inconvenience sa mga taong naninirahan sa paligid nito. Tungo naman tayo sa external effect. May be beneficial or harmful. The example of beneficial external effect are an oil company drilling on its own field may generate useful information about oil potential in the neighboring field. So kapag lupa mo ang tinayuan ng isang company ng oil ay maaari ka makabenepisyo. Pero yung mga katabi mo, yung mga neighboring mo, so ay maaring makakuha ng hindi maganda sa pangatawan dahil sa pagtayo ng
drilling wells sa iyong lupa. At ito ay nakafocus sa hindi magandang benepisyo sa iyong kapitbahay. Dahil sa inilabas nitong pollution at maaring makasira sa kanilang health or pangangatawan. In short, ang social cost benefit analysis ay yung paano makabenepisyo ang lahat ng tao.